Alamin natin ang sitwasyon sa Camarines Norte kung saan todo alerto na ang otoridad sa pananalasan ng bagyong Glenda. May ulat on the spot si Cara David. Cara? Magandang tanghali sa inyo, Pia. Dito sa nilalagyan namin dito sa Camarines Norte, specifically dito sa Daet, sa mga oras na ito ay maaliwalas na ang panahon. Umuulan pa rin pero yung hangin ay halos tumigil na. Pabugso-bugso na lang yung ulan dito. Kanina ay nakausap natin yung Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer ng DAET na si Mr. Santi Melias. Ang sabi niya sa atin, base sa advisory sa kanila ng Pag-asa at ng NDRRMC ay tila lumihis na daw at bumaba na daw at hindi na dadaan dito sa Camarines Norte yung mata ng bagyo dahil mukhang sinutulak daw ito pa ibaba ng isang high pressure area. Kung kaya nakahinga ng maluwag yung mga taga rito. Pero kaninang umaga, Pia, napansin natin na malakas yung hangin dito at pabugso-bugso nga yung ulan. Sa Bagasbas Beach, nagpunta tayo doon, kitang-kita natin yung malakas na hampas ng alon. Pero dahil pabugso-bugso lamang yung ulan, may ilang residente na nangahas pa rin na maligo sa dagat at mag-surfing pa. Sabi nila maliit pa raw ito, mga 3 to 4 feet lang kasi yung taas ng alon kanina. Maliit pa raw ito kumpara sa mga alon na karaniwan nilang inaasahan kapag may dumarating na bagyo dito. Pagpatak naman ng alas 11 ng umaga kanina, lalo pang lumakas yung hangin at bumuhos na yung malakas na ulan. Sa Mercedes, ito yung seafood capital ng Camarines Norte, ramdam yung malakas na hampas ng hangin at alon. Kung kaya wala nang pumapalakot ngayon ng mga mangingisda, kaya kanina umaga, ilan na lamang yung inabutan naming tindang isda sa Fishport. Ayon sa mga mangingisda, malaking problema ito para sa kanila dahil pangingisda lamang yung inaasahan nilang kabuhayan. Pinangangambahan din ng mga mangingisda sa Mercedes Camarines Norte ang storm surge. Kaya ayon sa lokal na pamahalaan, kapag nagtuloy-tuloy pa raw yung masamang panahon, ay paliglikasin na nila sa mga designated evacuation centers yung mga nakatira sa mga baybaying dagat. Pero at the moment, gumaganda na yung panahon dito sa Camarines Norte. So ito yung patuloy na pinagdarasal ng mga taga rito na sana magtuloy-tuloy na yung magandang panahon dito para hindi na nila kailangang maglikas pa ng mga residente na nakatira sa mga low-lying barangays at saka sa mga coastal areas. Yan muna ang latest mula dito sa Camarines Norte. Balik sa iyo, Pia. Sana nga, no, Cara, magtuloy-tuloy na. Pero tanungin ko lang, no, kasi kanina nakita namin dun sa video na ipinapakita rin ninyo, yung ilan sa mga bangka, yung iba naiwan dun sa may tubig, yung iba talagang nilagay na dun sa gilid ng mga baybayin para ma-secure. Sabi mo, gumanda-ganda na ang panahon, pero wala ka namang nakikitang iba na nagtatangka na pumalaot pa sa mga sandaling ito? Alam mo, Pia, kaninang umaga, kaninang madaling araw, meron pa daw mga mangingisda na nangahas na pumalaot. Pero hindi naman daw yung hanggang sa Pacific Ocean, yung kumbaga yung nandun lang sa gilid-gilid, sa tabi-tabi lamang ng mga isla. Ang sabi kasi sa atin ng mga mangingisda kanina, hindi daw nila matingis na hindi maglayag dahil nga wala raw kakainin yung kanilang mga anak. Pero nung nagpunta kami doon ng mga alas 11 ng umaga kanina, talagang malakas na yung hangin at saka malakas na yung ulan. Talagang yung mga mangingisda, iniwan na lang nila yung kanilang mga bangka doon nga mismo sa tubig. May ilang mga nandun na sa baybayin, pero may ilang pa doon sa may bandang tubig. Alright, maraming salamat, Cara David.